mercy and forgive our sins. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry, turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Forgive our sin and heal our broken land. Forgive our sin and heal our broken land. Welcome po sa ating ika-30th Warren Sunday Cell Celebration. Ako po pala ay si Sister Jasmine Tumagkaw, primary leader po ni Pastor Idel at Pastora Sally Benavides ng Jesus Christ, Our Light and Savior, Bacoor, Cavite. Welcome din po sa ating mga ngayon lang nakapanood ng ating live streaming. Mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel ng GCLS. Ngayon naman po, bago po tayo magtuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito, tayo inaanyayahan ko po kayo na tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, marami pong salamat sa iyong kabutihan, kadakilaan, sa proteksyon na aming nararanasan sa aming buhay. Sa aming pag-aaral na iyong salita, Panginoon, dalahin ko ang masaganang kapahayagan ay patuloy naming mararanasan. At lahat po ng salita ay matanim po sa aming matatabang puso.
Salamat po, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang tugon sa lahat ng aming suliranin. Ikaw ang aming dakilang manggagamot sa aming buhay, sa aming bansa. Maraming pong salamat, pagpalain mo po ang umagang ito. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan Jesus. Amen. Ngayon po, ang ating paksa sa umagang ito ay need healing. Ang buong bansa ay nangangailangan ng kagalingan. Kung kailangan po natin ng kagalingan, kailangan po natin ang manggagamot, ang healer. At alam po ba ninyo, isa lang po ang ating manggagamot, ang ating great physician, ang ating great healer, si Jesus Christ lamang po. May mga verses po tayo babasahin ngayong umagang ito. Ipapakita ko po sa inyo kung paano si Jesus Christ po yung ating tinutukoy na manggagamot. Una po ay sa Isaiah chapter 53 verse 5. But He was purged for our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was given Him, and by His wound we are all healed. Sabi po dito, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Kasi tayo po, pasaway. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Marami po tayong ginagawang hindi kalooban ng ating Panginoon. Pinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamagitan ng Kanyang latay ay gumaling tayo. Sa pamagitan po ng latay ni Kristo, lahat ng kasalanan natin, lahat ng ating pagsuway, lahat ng kamalian natin, siya po ang umako ng lahat ng yon. At pinagaling tayo sa pamagitan ng kanyang mga latay. Sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sabi po dito, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness, and by His wounds you have been healed. Siya mismo ang nagdala ng ating kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Kung maalala po natin, si Jesus Christ ay nabayubay sa bundok ng Kalbaryo. Upang lahat din ng ating mga kasalanan, yung mga namatay po siya para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, by His stripe, we are healed. Sa Psalms naman, 103 verse 3, Who forgives all your sins and heals all your diseases. Pinatawad po niya tayo sa lahat ng ating kasalanan at pinagaling sa lahat ng ating karamdaman. Lahat po ng uri ng karamdaman ay kayang-kayang pagalingin ni Jesus Christ. Maging ang COVID, kaya po niyang pagalingin. Sa Psalms 147 verse 3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Pinagaling po niya mga broken-hearted. Sa ngayon po, marami ng broken-hearted. May mga mag-asawang naghiwalay, mag-boyfriend. Kasi yung mga mag-asawa, syempre pag ang pamilya mo, hindi mo na kayang pakainin. Minsan nag-aaway na po yung mag-asawa. Pinapalayas na yung asawang babae o asawang lalaki na po broken-hearted. Yung mga may boyfriend, girlfriend naman, pag wala nang pang-date, wala nang pang-gift, wala na, hindi na natuloy yung kasal, wala nang budget. Kaya broken-hearted. Si Lord lang po ang nagpapagaling ng ating mga broken-hearted, yung ating mga pangarap na hindi natupad. Kaya umasa po tayo sa umagang ito, marami pa pong pagagalingin ang Panginoon. Siyempre po, ang ating theme verse sa umaga ito, matatagpuan natin sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land.
Sabi po, kung ang kanyang mga taong pinili, tinawag sa kanyang pangalan, ay magpakumbaba at saliksikin ang kanyang mukha at tumalikod sa mga kasalanan, pakikinggan po niya ito at kanya pong pagagalingin ang ating bansa. May kondisyon po pala kasi kung ang kanyang mga taong tinawag sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, una pong dapat nating gawin, tayong mga tinawag sa kanyang pangalan. Una po, will humble themselves, magpakumbaba. I-acknowledge po natin yung ating nothingness without God. Sabi sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, kung hiwalay po tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Kahit sa isang iglap lang po yan, pwedeng mawala yan sa atin. Kaya, kailangan po natin maging mapagpakumbaba. Isipin natin, Lord, kailangan kita sa aking buhay. Kailangan ka ng pamilya ko. Kailangan ka ng aming bansa. Kailangan ka ng mundo. Walang ibang kailangan ngayon sa panahon na ito. Kahit anong gagaling pa po ng mga doktor dyan, walang dadaig sa pagiging great healer and great physician ni Jesus Christ. Siya lamang po ang makakatugon at makakapagpagaling ng karamdaman ng ating mundo. Lahat po ng aspeto ng ating buhay na apektuhan ng COVID na to. Financial, maraming walang trabaho, maraming kumpanya nagsara, maraming nagugutom. Spiritual. Siyempre, yung iba ayaw na nilang manalangin. Tanong ko po, nakakapanalangin pa po ba tayo? May oras ba tayong manalangin? Family prayer. Personal appointment with God. Devotion po yun. Nagbabasa pa po ba tayo ng salita ng Diyos? Nandito po sa salita ng Diyos ang katugunan. Nandito po ang instruction. Ito po ang manual ng buhay natin. Dito po natin malalaman kung ano ang sinasabi ng Panginoon, kung ano ang dapat nating gawin sa panahong ganito at sa lahat ng panahon. Lalo na ngayon, kailangan po nating magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi sa salita ng Panginoon, andyan po yung katugunan. Pag binuksan nyo yung binasa, pinagbulay-bulay, in-apply sa buhay, yan po ang katugunan. Sabi po, humble themselves. Sa James chapter 4 verse 10, sabi, humble themselves before the Lord and He will lift you up. Magpakumbaba tayo sa Panginoon at tayo Kanyang itataas. Kung lupay-pay na tayo, Siya yung magbabangon sa atin. Pangalawa, 1 Peter 5:6, humble yourself therefore under God's almighty hand, and He may lift you up in due time. Sa tamang panahon po, God will lift up. Tayo po i-lift up ng Panginoon. Nakikita ng Lord kung ano ang ating sitwasyon. Nakikita niya kung ano ang ating pangangailangan. Nakikita niya kung ano ating kalagayan sa mga sandaling ito. Kaya, kailangan natin, Lord, kailangan kita. Sa panahon ngayon, alam po ninyo, may mga nakita akong may dinidisciple po ako. Dahil sa panahon na ganito, wala silang trabaho. Alam po ninyo, hindi po siya nakita yung spirit of humbleness sa kanya. Alam po ninyo, yung kapitbahay nila na may mga paninda, siya po yung kumukuha ng paninda at nagdi-deliver. Hindi po niya ginagawa yung dati dahil wala siyang trabaho. Kailangan natin maging humble. Yung mga ginagawa natin dati, hindi natin nagagawa ngayon po dahil sa panahon ng pandemic. Gawin po natin. Kasi po hindi po tayo magkaroon ng humility na hihiya tayo. Actually, dito sa humbleness na to, alam po ninyo kung anong pinapagaling ng Panginoon sa atin. Ang spirito ng kayabangan.
Tinuturuan tayo ng Lord na magpakumbaba. Yung ayaw nating gawin dahil nahihiya tayo this time. God is teaching us to be humble. Magugutom ka na, hindi ka pa magiging humble, gawin yung trabaho na in-offer sa'yo. Pinapatay dito ni Lord yung spirit of pride. Number 2 po, pray. Tayo po'y manalangin. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, sabi ganon, pray continually. Ibig sabihin po, patuloy po tayong mananalangin. Hanggat hindi pa dumating yung ating answered prayer, hindi po tayo humintong manalangin. Amen po ba? Sa James chapter 5 verse 15 to 16, sabi po dito, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up, and if he sin, he will be forgiven. Ang prayer na may pananampalataya po, nakakapagpagaling. At patuloy tayong nire-raise ng Panginoon. At kung siya po ay nagkasala, siya po ay pinapatawad. Kaya kailangan po natin pagalingin upang manalangin upang patawarin ang ating bansa. Sa Psalms chapter 86 verse 7, in the day of my trouble, I will call you. You will answer me. Ibig sabihin, nasa trouble po tayo ngayon eh. Sino ba hindi trouble ngayon? Lahat po tayo in trouble. Kaya wala po tayong magagawa kundi tumawag sa Panginoon na source ng lahat ng bagay. We need to pray. Wala na nga po tayo, hindi pa tayo mananalangin. Prayer is our weapon para makalapit at makahingi sa Panginoon. Prayer is a heart-to-heart talk with God. Kailangan nating manalangin ng taimtim, ng may pananampalataya, upang ang ating mga pangangailangan ay tugunan ng Panginoon. We need to pray. Number 3, seek God's face. Saliksikin po natin ang mukha ng Panginoon. Anong face ang ating sinasaliksik ngayon? Facebook? Subukan mo magbabad sa Facebook. May answered prayer ka ba dyan? O baka mamaya may babasa ka pang hindi mo gusto. Ang seeking God is seeking His face. Hindi po Facebook ha. Face of God. Sabi sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you. Answered prayer na po tayo. Yun lang pala. All these things shall be given to you. All aspect of our lives na nangangailangan na may karamdaman. Isa lang ang solusyon. Seeking God's face. Kung makita lang po natin ang principle na to, ito ang susi para tugunin ang lahat ng ating panalangin. Seek God's face. Dito pa lang sa verse na to, makita po ninyo. Sinabi niya, all these things. Ano ba problema mo ngayon? Ang mundo, COVID, kagalingan. Yung finances mo, yung pang-tuition ng anak mo, yung pambili ng kanyang laptop, internet, kailangan online, training, online teaching na po tayo ngayon. Nung isang araw, may pinakinggan ko ang mentoring ni Pastor Oriel. Mayroon kasing kanta, kahit walang pera, di ba't laging masaya? Sabi ni Pastor Oriel, wag niyo nang kantahin yan. Mahigit 7 buwan na po tayong pandemic. Walang pera. Masaya ka ba kung putol ang kuryente mo? Ang init-init?
Masaya ka ba kung wala kang tubig, mamamaho ka? Masaya ka ba kung wala kang telepono, wala kang internet? Paano na lang yung online teaching ng iyong mga anak? Sino ang magiging masaya? Kaya po kailangan nating unahin ang Panginoon sa lisikin ng kanyang mukha. Lahat ng problema natin, susolusyonan ng Panginoon. Siya lamang talaga ang solusyon, wala nang iba. Pang-apat po, turn from their wicked ways. Tumalikod tayo sa ating mga maling gawa, sa kasalanan. And turn back to God. Bumalik po tayo sa Panginoon. Kailangan po natin bumalik sa Panginoon dahil siya lang ang ating pangangailangan. Sa John 12:40, sabi gano'n, He has blinded their eyes and hid their heart, so they can neither see their eyes, nor understand with their hearts, nor turn, and I would heal them. Di po ba? Minsan kasi nabubulagan tayo eh. Pero pag tayo'y tumalikod at umalis sa ating kasalanan, God would heal us. Sa Acts 3:19, repent, then turn to God, so then your sins may be wiped out. The times of refreshing may come from the Lord. Ibig sabihin, kailangan po tayong bumalik talaga sa Panginoon. Unang-una sabi, mag-repent. Then, and turn to God. Magsisi at bumalik sa Diyos. At ang lahat ng ating mga kasalanan ay mabubura. At magkakaroon tayo ng times of refreshing mula sa Panginoon. Kaya, kailangan po natin talagang mag-repent. Magsisil sa lahat ng ating kasalanan. Tumalikod. Hindi na natin babalikan ang mga kasalanan natin. At tayo'y bumalik sa Panginoon. Kung naalala niyo yung parable of the prodigal son, bumalik siya sa Ama. Yung mga nakakabasa ng parable na yun, basahin po ninyo, bumalik yung anak sa kanyang ama. Sa James chapter 5 verse 20, sabi ganon, remember this, whoever turns a sinner from the error of his way will save him from death and cover with a multitude of sin. Ililigtas po siya at lahat ng kanyang kasalanan ay mawawala. Yung apat na yon kung ating sundin, pagagalingin ni Lord ang ating mundo, pagagalin ang ating karamdaman, at lahat ng ating pangangailangan ay matutugunan. Pero yun nga pang kondisyon. Una, will humble themselves, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Pangalawa, tayo'y manalangin na may pananampalataya. Pangatlo, seek God's face. Saliksikin natin ang mukha ng Panginoon at ang lahat ng bagay ay kanyang ipagkakaloob sa atin. Pang-apat, turn from their wicked ways. Tumalikod tayo sa kasalanan. Tumalikod tayo sa mga kasamaan na ating ginagawa na hindi nakakaluwalhati sa Diyos at magbabalik loob tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong conclusion, yung ating theme verse. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Sana po sa umaga ito, sa pakikinig nyo ng salitang ito, nakita po natin yung 4 points na kailangan natin gawin upang magkaisa tayo ng ating mundo. Ang ating karamdaman, ang ating suliranin ay malulutas. Pagagalingin ng Lord ang ating bansa. Pagagalingin ng Lord ang lahat ng may karamdaman ng COVID.
Isang patotoo lang po, bakit gusto kong sabihin, Jesus Christ is my healer. Alam po ninyo, ilang beses ako nagkasakit. Nagkasakit po ako sa puso. Tinanggalan po ako ng 3 bara. Na angioplasty po ako ng 2014. God is my healer. Pagkatapos ng 2016, nagkaroon na naman po ako ng karamdaman. Tinanggalan po ako ng gallbladder, lipoma, at cyst. Sabay-sabay po yung 3. God is my healer. May diabetic po ako ngayon, pero alam po ninyo, God is my healer. Naniniwala ako pagagalingin ako ng Panginoon. Because He is my healer. My great physician. Binibiro nga po ako ng asawa ko, sabi na sa akin, parang ang pusa, may siyam na buhay. Lagi ko na lang sinasabi sa kanya, I have a great healer, and that is Jesus Christ. Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa umagang ito sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita, Panginoon, ito ay tapat at hindi nagbabago sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lahat po ng may karamdaman, lahat ng may suliranin, tinataas ko po sila sa mga sandaling ito. Panginoon, ikaw ang Diyos na aming inaasahan. You are a great healer, you are a great God, you're a great provider, you are everything, and we can do nothing without you. Kaya't ang aming mundo, Panginoon, ang lahat ng may karamdaman ng COVID, Panginoon, ikaw, O Diyos, lamang ang makakapagpagaling. Lahat ng aming suliranin, lahat ng pangangailangan, ikaw lamang ang makakatugon. Lord, you are a great God, you are a great provider, you are faithful to your promises. Kaya inaangkin po namin na sa umagang ito, inaangkin namin sa pangalan ni Jesus na lahat ng aming inaasahan ay ikaw at magkaroon kami na answered prayer sa umagang ito. Lord, it's not by might or by power, but by your Spirit, O Lord, that will work upon us. Move with the strength, O God. Thank you, Father. Bless this day at inaangkin namin ulit, Panginoon, ang kagalingan, ang katugunan sa lahat ng aming panalangin. Tinataas po namin ito na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sa umagang ito kayo po ay napagpala at gusto nyo rin maranasan ng ibang tao ang kagalingan, ang katugunan sa kanilang pangangailangan. Kasi ngayong panahon na to, kailangan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang yung ating tatakbuhan. Ang tao, ang gobyerno, may limitasyon po yan. Subalit, ang ating Panginoong Jesucristo, unlimited po ang kanyang resources. Saan ka na? Lumapit ka na kay Kristo. Magpakumbaba, saliksikin ang kanyang mukha, manalangin, at talikdan ang mga maling gawain. Kaya salamat po sa pakikinig sa umagang ito. Pagpalain po tayo. Nawa, yung hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel ng Jesus, Our Light and Savior Church. God bless po at nawa, patuloy po nating makita ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay, sa ating bansa. Gawin po natin yung 4 na yon at makikita po natin may mangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay at sa buong mundo. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. God bless us. Who we are and what we have, they belong to God. Worship is a lifestyle. We were created to honor God in every way.
always make our best effort for the Lord to do it, as it helps us to increase our value as individuals. Giving is one of the best ways to show our love for God. We may be limited. The Bible says, you will be enriched in every way so that you can be generous in every occasion. Through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Here are the ways on how we can do our digital giving. You can transfer it via GCash, or deposit it through our China Trust banking account. So remember, God loves a cheerful giver.